Gusto mo bala magdonar sang dugo? Gusto mo bala makasalbat sang kabuhi sang isa ka tao? Hibaloon naton kung ano ang mga kwalifikasyon sang isa ka donor sang dugo, kag kung ano ang mga bawal nga bulong kag droga nga dapat tumaron sang isa ka donor diri sa Tagud Dugo kag Tambal. Nga kinahanglan nga mabalaan naton kung anong relasyon sa mga bulong kag droga sa pagdonar sang dugo. Kung ang aton nga donor may ara sang toxic nga substance sa iya nga dugo, kung mabatonin sang pasyente, posible nga makahalit ini sa iya. May ara kita ginatawag na abuse substances o kung mga kemikal na ginagamit sa mga tawo sing sobra o kung sa malain nga paagi nga makahalit sa ila kaayong lawas. Istoryahan naton ang mga commonly abused substances nga pwede maging rason nga hindi pwede ka-donate tugo ang isa ka tawo. Marijuana. Ang donor nagamit sang marijuana, tetrahydrocannabinol o kung anuman nga sahi sang cannabis. Hindi sila pwede kadonar sang tugo tungod kay makapataas ini sang pulso kag heart rate. Isa pagid ka epekto ang ginatawag nga vasodilation nga nagapanubo sang blood pressure nga kung sa diin delikado para sa may problema sa tagipusoon. Ang mga nagagamit sang marijuana hindi permanente nga ginadisqualify sa pagdonate sang dugo. Pero kung ang donor ara sa impluwensya sang marijuana sa tion sang donation, i-defer siya temporarily kay basi hindi siya makahatag sa insakto nga impormasyon sa health screening. Sunod naman ang cocaine. May duwa ka pamaagi kung paano ginagamit ang cocaine. Una, ang pagsinghot, kag ikaduwa, ang pagturok diretso sa ugat. Kung ang isa ka individual nagasinghot sang cocaine, hindi siya pwede kadonar sang dugo sa sulod sang 12 ka bulan. Ang cocaine isa ka stimulant na nagapataas ang heart rate kag blood pressure o kon BP. Rason nga delikado ini sa mga donor. Pwede sila magbatsyag sang kasakit sang dughan o kung iban pa nga komplikasyon. Ang cocaine nagapadamok man sang catecholamines pareho sang adrenaline nga nagapataas ang blood pressure kag may epekto sa heart rate. Ini makadala sang delikado nga epekto sa korazon sang donor kag recipient. Kung ginaturok naman ang cocaine, permanente nga hindi na siya pwede kadonar sang iya dugo bangod sa delikado nga mga sakit pareho sang HIV kag hepatitis na pwede mapasa sa pamaagi sang pag-inject. Ang mga nagagamit sang heroin, hindi na pwede magdonar sang dugo. Una, pareho sa mga nagaturok sang cocaine, ang mga naga-heroin gamit ang injection, hindi na pwede mag-donate sang dugo bangod sa risgo sang HIV kag hepatitis. Ikaduwa, ang heroin nagaguba sa atay, kung sa diin makita ang pagtaas ng enzymes nga AST kag ALT. Hindi na safe nga ihatag ang dugo sang tawo nga may damage na nga atay. Ikatatlo, ang heroin may epekto sa glucose metabolism nga pwede magdala sang problema sa blood sugar levels. Makapahinay man ini sa paginawa nga nagapabudlay sang pag-supply sang oxygen sa dugo kag sa lawas. Rason nga delikado ini para sa donor kag recipient. Sunod, ang methamphetamine. Ang mga nagamit sang methamphetamine o kon shabu, hindi na pwede mag-donate kay ini may malain nga epekto sa korason kag makapadugang sang risgo sa HIV, hepatitis B, kag hepatitis C labi na kung ginaturok. Ini nga droga nagapadasig sang heartbeat kag nagapataas sang presyon nga delikado sa donor kag sa recipient. Ang methamphetamine makadala man sa pagka-acidic sang dugo, hyperthermia, kag hindi balanse nga electrolytes, rason nga hindi safe ang dugo para sa donation. Sunod, steroids. Kung ginaturok ang steroids, kinahanglan maghulat sang isa ka tuig antes makadonate bangod sa risgo sang HIV kag hepatitis B kag hepatitis C halin sa dagom nga ginagamit. Nagapadabo ini sang bad cholesterol kag nagapadubo sang good cholesterol nga makapadugang sang risgo sang sakit sa korason. Sunod, alcohol. Ang mga nakainom sang alcoholic drinks hindi danay pwede mag-donate sang dugo. Ang madugay kag sobra-sobra nga pag-inom sang alcohol makapaguba sang atay kag makaresulta sa mga problema sa lawas. Makaepekto ini sa kalidad sang dugo kag makaresulta sa pagdeper sang donor. Ano ba lang ang mga bulong ang makahalit sa blood donation? Maumpisa kita sa pinakalipot nga iladlaw sa pag-umpisa pagkatapos mag-inom sang bulong. NSAIDs kaangay sang aspirin kag Feltin.
Kung whole blood ang ginadonar, hindi na kinahanglan magulat sang donor para magdonar sang dugo. Apang kung platelets ang ginadonar, kinahanglan magulat sang donor sang 2 ka adlaw pagkatapos sa pag-inom sa bulong para masigurado nga hindi apektado ang function sang platelets nga i-donate. Ikaduha, anticoagulant o kon blood thinners kaangay sang warfarin, heparin, Lovenox, Arixtra, kag Padraxia. Ang donor nga ginabulong gamit sini ang dapat magdonar sang dugo 7 ka adlaw pagkatapos maguntat inom bulong. Posible nga masobrahan ka nipis o kon matubig ang dugo kag hindi gilayon nga maguntat pagkatapos sang donasyon. Ang mga antiplatelet drugs kaangay sang clopidogrel, vorapaxar, prasugrel, kag ticlopidine, 14 ka adlaw pagkatapos ang last dose lamang makadonar ang donor sa dugo tungod kay ang mga bulong nga ini makaapekto sa function sang platelet sa dugo nga makabulig tani sa pagkayo sa mga guba nga blood vessel sa lawas sang pasyente. Ang mga bulong bato sa acne kaangay sang isotretinoin o kon ang mga Accutane, Amnestim, Absurica, Claravis, Myorison, Sotret, kag Xanatane, kag ang mga immunomodulators nga Thalomid kag Revlimid, dapat maghulat sang 1 ka bulan pagkatapos ang pinakauli nga tumar sang bulong tungod kay makahalit sa mga gabuso nga pasyente ang mga bulong nga ini. Ang mga donor nga ginabulong sang immunosuppressants nga Rinvoq kag Celsep dapat maghulat sang 4 hasta 6 ka semana tungod sa posible nga immunosuppression sa mga pasyente nga makabaton sang dugo. 3 naman ka bulan ang hulaton sa mga donor nga gainom sang Truvada, Descovy, TVK kag Icentress tungod sa risgo nga ang HIV detection sa ila mangin delayed. Sa parehas man nga rason, dapat magulat sang 2 ka tuig pagkatapos ang aptitude injectable ang donor antes makadonar sang dugo. 6 naman ka bulan ang hulaton sang donor nga nakainom sang Avodart o Conjalin tungod posible ini makahalit sa mga gabuso nga pasyente. 1 ka tuig ang dapat hulaton sang donor nga ginpaidalom sa hepatitis B immune globulin para masigurado nga hindi sila makalaton sang hepatitis B sa pasyente. 2 ka tuig naman ang dapat hulaton sa mga donor nga ginpaidalom sa cancer treatment kaangay sang leflunomide, vismodegib, kag sonidegib tungod kay makahalit ang mga bulong nga ini sa mga gabuso nga pasyente. Amo man ang rason sa paghulat sang 3 ka tuig sa mga donor nga may soriatane nga bulong kag permanente nga hindi makadonar sang dugo ang mga donor nga ginbulong sang Tegison o kod antiretroviral therapy. Sunod naman ang mga bulong nga pwede gihapon itumar kung mag-donate sang dugo. Ang mga donor nga nagatumar sa mga bulong kaangay sang pain relievers, anti-inflammatories, antidepressants, mood stabilizers, anti-anxiety kag sedatives, blood pressure medications, cholesterol-lowering medications, diabetes medications, thyroid medications, asthma medications, acid reflux kag ulcer medications, hormonal medications, stroke prevention medications, kag allergy medications ang pwedeng magdonar sang dugo.